eh. Ang laman, nagugutom. Kaya kakain ka pag nagugutom ka. Nauuhaw ang laman, iinom ka pag nauuhaw ka. Halimbawa, gusto mong, mga bagay sa laman yan eh. Yung halimbawa, pagod ka, pagpapahinga ka, dahil pagod ka eh. Inaantok yung laman mo gustong matulog eh, matutulog ka. No? Yun dumadating yun, cycle yun eh. Dadating yung matulog ka, aantukin ka, gugutumin ka, mauuhaw ka, mapapagod ka. Kasama sa cycle ng katawan, yung ovulation period ng babae. Nararamdaman ng babae yun na naghahanap siya nung gusto nung kanyang laman. Ganon din naman yung lalaki. Kaya nga ang sabi ni Pablo, kung hindi ka na makakapigil, mabuting mag-asawa kaysa masunog. Basahin natin ang 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kumbaga, pag nag-asawa ka, hindi ka na matutukso kung kani-kanino pa. Meron kasi iba-iba ang ginagawa para makaraos, pupunta sa massage parlor, pupunta sa mga tawag doon, prostitution din, pupunta kung kani-kanino para makaraos, masama lalo yun. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo na mapigil, mas mabuti yung mag-asawa. Kasi magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kaya yung mga pare, nagtataka ako ba't bawal mag-asawa eh. Mas magaling yung mag-asawa, sabi ng Diyos eh, kaysa mamedophilia ka eh. Kaysa yung mga madre ang buntisin mo, mas magaling mag-asawa ka na. Mga apostol nga nag-asawa eh. Yung mga ibang apostol may asawa. Para ipagbawal mo pag-aasawa, merong cycle yan tao. Meron niyang nararamdaman sa laman. Ewan ko kung naiintindihan ninyo. Ayoko kasi nung ako kagaya ng pastor na parang mga ipokrito-ipokrita. Pag hindi mo matanggap yung nature, lalabas ipokrita ka, ipokrito ka. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Philip, kung ang nagawa mo ay bunga lang nung talagang hindi mo na kasi natiis, hindi naman ibig sabihin wala ka ng patawad na mapapahama ka na, punta ka na sa impyerno. Hindi ganun. Nauunawaan ng Diyos ang ating